summer sky. The majesty and wonder of the ocean's endless tides. And the more I see, the more I can explain how the one who set the world in place would ever know my name. And I'm amazed, I'm so amazed how great you are, how small I am, how awesome is your mighty hand. And I am captured by the wonder of it all. And I will offer all my praise with all my heart, with all my days. How great you are, how great you are. When snowflakes gently fall, you know two are the same. Colors fill the canvas of the seasons as they change. And everywhere I look, I see your hand. Would you love someone like me and never understand? And I'm amazed, I'm so amazed how great you are, how small I am, how awesome is your mighty hand. And I am captured by the wonder of it all. And I will offer all my praise with all my heart, with all my days. How great you are, how great you are, how great you are, small I am, how awesome is your mighty hand. And I am captured by the wonder of it all. And I will offer all my praise with all my heart for all my days. How great you are, how great you are, how great you are, how great you are. Salamat kayo, Brother Mervin, sa imong gikanta. Kung napanalanginan mo sa amen. Tinuod gyud ang iyang gikanta, no, nga ang ato ang Dios may great gyud, no? Ang mga nabuhat sa Ginoo, di ba? Puros mga dagko nga mga butang, walay gagmay. Bisag karon gapadayon pagyapon siya og trabaho, and everything that he does is so great. Usa na ni ang kaning salvation nato, amen. Oo, dako kayo mga igala. Salamat kay atong kanta. Hangyon ta mo sa pagtindog palihog o atong abrihan ang atong mga Biblia o magbasa ta dinhi sa Acts chapter 2. Acts chapter 2. Unya, magpuli-puli ta sa pagbasa. Ako ang magbasa sa versikulo 42, kamo ang magbasa sa 43. Puli-puli ta. Okay? Hangtod pag-abot diya sa versikulo 47, magsabay na ta ninyo sa pagbasa. Okay? Sige, kung naana mo din ha, say amen. Ang pulong sa Diyos nagaingon din sa ato
And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Verse 43, palihog. Verse 44, and all that believed were together and had all things common. Verse 45, And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. verse 46, and they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Verse 47, magsabay ta ninyo tanan sa pagbasa. Ready, begin. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Magampo ta ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong karong gabi. Father in heaven, we thank you for this evening, and we thank you for the privilege of hearing your word. I pray for your presence tonight, and I pray that you will speak to everyone this evening. Lord, hayagi ang mga hunahuna sa imong mga katawhan, and may this message give encouragement to them. Father, help me as I speak to them from your word, and I pray for wisdom. Please guide me and fill me, Lord, with your Holy Spirit and with your power. Lord God, itugyan na mo sa imo ang oras karon, o kami, Lord, nagaampo nga ikaw, Lord, ang mahimaya o ang mapataas karong gabi. O kini, Father, ang ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Salamat, o pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong gabi, mga igsoon, kay supporting the local church, or a call to faithful partnership. A call to faithful partnership. Gingon din sa Bible, mga igala, that they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Ang but pasabot ani nga ilahag yung gi-devote ang ilang kaugalingon, no? Diha sa mga pagtulunan sa mga apostoles, diha sa ginatawag na fellowship, ug diha sa ginatawag breaking of bread or Lord's Supper observance, ug diha sa pag-ampo. Now, mangutana ko, mga igala, what does it mean to truly belong to a church? Unsay but pasabot ani kaning ang usa ka tao na belong na siya, no? Part na siya diha sa usa ka simbahan. You know, kung kana ipangutana sa imuha, unsa may masulti nimo? What does it mean to you being ikaw belong ka na sa lawas ni Hesukristo? You know, kung inyuhang tanawon sa Bible, biblically speaking, ang tawag bitaw ana kay blessing. Blessing siya. Because understanding that you are given a home, ang simbahan mura mong gunisya ka ng puloy-anan sa mga Kristohanon ba, no? Kung sa baga, human nga na-save ka, gitagaan kag balay sa Ginoo. Understanding also nga gitagaan kag spiritual family. Of course, diha sa balay, diha magud magpuyo ang pamilya, ang mama, ang papa, mga anak, mga igsoon, ingonana. Mao po nay gihatag sa Ginoo sa ato isip mga katawhan niya. Wala lang taniya mga igsoon giluwas nga wala tanya gi-providean og balay, wala tanya gi-tagaan og kanang pamilya. Parehas karon. Ang ako masulti aning grupo nato diri may gala, pamilya ta. No? Dili siguro ta kadugo, pero may gala diha sa Ginoo, giusa ta sa Ginoo. We are called family. Amen? Blessing na para sa kuha. And understanding also that you are given a place to worship and to serve the Lord. Kanang gitagaan ka ba, no? Kanang gitagaan ka sa Ginoo lugar or dapit ka kung asa diha ka magsimba,
sa iyaha, diha ka makapangalagad sa iyaha, diha ka magpagamit sa iyaha, diha ka gamiton sa Ginoo. For me mga higala, panalangin na siya. I hope nga nakita ninyo ang kining local church nga panalangin diya sa imong kinabuhi. Because imagine may higala kung ikaw, saved na ka, unya, wala kay balay, wala kay spiritual family, wala kay lugar na kung asa, mangalagad ka sa Ginoo o magsimba ka sa Ginoo. Dili ba? Lisod kaayo. Kung ikaw mga higala, ikaw nga tao, wala kay balay, o kamo nga pamilya, wala mo'y balay, wala kay pamilya, ingon ana, wala kay dapit mga igsoon di sa imong kinabuhi. Di ba lisod kayong kinabuhi? But thanks be to God. Human nga giluwas ta sa Ginoo, gitagaan ta niya mga igsoon og direksyon. Gitagaan ta niya may gala og provision para nga makaibalota unsay mga angay nga buhaton nato human nga kita maluwas ta. Amen. Dili lang ta ingon mga higala nga mura lang ka nang magbuhat lang ta unsay ka nang gusto nato nga buhaton. Dili ingon ana. Gitagaan ta sa Ginoo og kanang direction para hanay gihapon ang dagan sa atuang kinabuhi. And also mga higala, para sa ako kani bitong ang usa ka tawo ma-belong siya diya sa simbahan. Usa gyud Bisaya sa belong gani di? Ha? Masakop? Yes, masakop no. Kana bitong masakop bitaw ka sa simbahan mga higala. Para sa ako blessing pud siya tungod kay gitagaan ka sa Ginoo og lugar nga kung asa magtubo ka spiritually ug ikaw maduol ka diya sa Ginoo. So mao man ni ang simbahan, ang gigamit sa Dios aron maduol ta sa Ginoo ug aron motubo ta spiritually. Amen. So, for me, blessing ang simbahan. To truly belong to a church means more than just attending services. Na may mga tao nga makita nato nga mo-attend lang sila. Nga kasagaran kada mga ga-attend lang, mga bisita lang na sila. Pero ikaw ako lahi ta kay nga naman may gala. Member magita diri nga simbahan. Amen. Matawag yun nato nga na ako'y simbahan, na ako'y balay, na ako'y pamilya, na ako'y dapit nga mga lagad ko sa Ginoo, nadyo ko'y lugar nga kung asa diha ko magsimba sa Ginoo. Ang uban kay wala sila ingon ana. Mura lang sila galatagaw may gala, pero ikaw ako gitagaan kita sa Ginoo og kanang balay diri sa yuta. Amen. So, to truly belong to a church means more than just attending services. It means being a committed, active, and growing part of a spiritual family. Ang kaning local church, mao ni siya ang kaning vessel sa Ginoo, sudlanan sa Ginoo mga higala para dinhi pong dapita, dinhi po nato ikalat ang unsa ang maayong balita ug dinhi pong dapita mga igsoon kaning simbahan mao po ni siya ang place nga dinhi lig-unon ang kinabuhi sa mga sumusunod ni Kristo. Amen. That's why when we gather here, unsa nga to ang gina-priority sa atong simbahan? Ang preaching. Ang preaching may gala nga naman diha ma-establish ang ato ang faith nato. So kani ang vessel sa Ginoo, ang ministry diri sa simbahan. Naman tay mga ministry diri sa atong simbahan, gi-entrust po ni siya sa Ginoo sa mga members sa local church. Kay nga naman, ang gingon sa atong Ginoong Hesukristo, I will build my church. Really, ang ato ang Ginoong Hesukristo gusto gid niya itukod ang iyahang simbahan mga higala. So kita gitagaan ta og kaning local church. And Jesus wants to build and to bless this church. Pero kinahanglan mahinumdum po ta mga higala nga kita ang iyahang mga co-laborer. We work together with God. Amen? So, ang trabaho sa Diyos, siya ang mo-establish, siya ang magpalig-on. But God also has given us an assignment para nga mahitabo gyud ang kaning ginatawag nga paglig-on sa Ginoo sa iyahang iglesia mga higala. So don't forget gyud mga igsoon, kita mga co-laborer ta ni Kristo, kita ang iyang partner o kining nga simbahan
North Davao Baptist Church gi-entrust ni siya sa atoa in building His church. Amen? Kuara gud ang inyong abri ra gud kadali ang inyong mga Biblia diha sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Ang pulong sa Dios nag-ingon sa ato dinhi mga igsoon sa bersikulo 9. The Bible says, "For we are laborers together with God." So, nakita nato dinhi nga kita mga laborers ta sa Ginoo, but we are also partners with God. Amen? Kaya nga naman, gusto lagi ni ligunon sa Ginoo. Higala, gusto ba mo, kung naamoy paliton nga butang, gusto ba mo nga kana nga butang ligon? Solid? Diba? Mao na nga to ang ginakuan, diba, no? Ginatanaw sa usa ka item. Pag natay paliton, gusto nato nga ligon siya. Kay gusto nato magdugay pa siya sa atoa. Okay? So, mao po ni ang gusto nga buhaton sa Ginoo sa atong simbahan. God wants to strengthen our church. But in order for our church to be strengthened, we have to work with God. Kay kung dili ta mga igala magtrabaho kauban sa Ginoo, ang atong simbahan mahuyang siya, maluya siya. And I don't want that as a pastor. You don't want that as a member in this church. Dili ta gusto mga igala nga atong simbahan maluya. Diba? Dili ta gusto maigala nga ang ato ang mga kinabuhi maluya. That's why we are commanded by God after nga na-save bitaw ta nga mag-serve ta sa iyaha dinhi sa ato ang local church. To keep us active, healthy, alive, and vibrant in serving Him. Amen? In our spiritual life also. So our job as individual and as a church is to make sure that our church will stay healthy. Na sa ato ang nakita karon sa atong simbahan may gala, murag dili healthy spiritually ang uban nga mga kaigsuonan nato karon. That's why we really need to pray for them. And kita pod mga igsuon, no, kinahanglan po nato ni ampuhan atong kaugalingon. Magpray ta mga igala, no, nga samtang kita gapangayo ta sa Ginoo good health sa ato ang lawas, pangayon po nato sa Ginoo mga igala ang good health sa ato ang kalag nato. Kay importante na mga higala. Unsaon na lang kung kita mga luya pod. Nanay mga naluyan, maluya po ta, kinsa nalay mo lift up sa mga uban. Tama? Importante nga mag-ampo ta, Lord, tagay kog maayong espirituhanong kinabuhi, maayong panglawas, good health para sa ako ang spiritual life nako. Amen? So, our job is to make sure that our church stays healthy, alive, functioning, and running well. Igsoon, I hope nga dili ninyo kanang lainon pagsabot kung naay mga panahon nga ang inyong pastor murag hagiton mo niya sa pulong sa Dios, or kanang mga saba siya, or kanang mubadlong siya sa inyo ha. You know what? Unsay ginabuhat lang sa pastor, gusto lang niya maigala nga kamo magpabilin nga buhi og aktibo og init sa pagpangalagad sa Ginoo. You know what? No pastor wants his members to grow cold in their Christian life. Okay? Mo na nga kamo mga igala ginabumbahan mo sa pastor sa pulong sa Dios para nga unsa man mabuhi mo, para ma-revive mo, because right now na mga uban na to mga kaigsuonan, spiritually speaking, they grow cold, they grow lukewarm, na nga luya sila. Ang uban nila nahimong carnal, nahimong worldly, and you know what? Karon mga igala, kinahanglan gyud nga magmaisugon ta, mubarog ta, kay nagkadugay ang kalibutan, nagkalala ang mga dautan dinhi sa kalibutan. So dili ta pwede nga magpa luya-luya, dili ta pwede
talaw-talaw karon nga panahon. We need to be strong and to be very courageous. We need to be brave and to be bold in preaching the word of God aron nga ma-save nato ang spiritual life sa uban nga mga kaigsuonan nato nga nangabugnaw spiritually o nadala or nakabig sa ato ang mga kaaway nato. Amen? So, ako lang ning ihatag sa inyo mga higala ang introduction tonight, and Lord willing, ako ni siyang ipadayon og tiwason sa sunod nato nga midweek service. What does support mean? Kasabot naman siguro ta ng support, dili ba? Unsay nag-support kung mutanaw ta sa building? Unsay nag-support sa building? Ang foundation, di ba? Ang foundation. And then after foundation, mga igala, makita na to ni mga kuan, di ba, ng mga poste-poste, no? Mani sila, no? Di ba, no? Mani sila. Kung wala ni sila mga igsoon, ang building di siya matindog. Di siya motindog, di ba? Kung walay support. And mao po na siya mga igala. Support means actively helping, strengthening, or upholding someone or something so that it can endure or it can fulfill its purpose. Kung sa baga naay nagkuan ba, naay siya tawagan na, naay nagunit sa iyahang kuan ba, no, sa iyang likod, parehas katong ni Moses ba, no, nga nakig-away sila bitaw, tong si Moses ug ang mga Israel bitaw, no, nga nakigubat sila sa mga Amalekites. As long as, di ba, si Moses gagunit siya sungkod, ito yung kuan niya, kutob nga ipataas to ni Moses ang kahoy, mo prevail sila. Meaning mulamang sila ug mudaog sila sa gubat. Pero once mga igsoon nga mo kuan na to, mubaba tong kuan kamot ni kuan ni Moses, mulamang ang kaaway nila, unya madaog ang ilahang kaaway nila. So napansin man ni Joshua og ni Hor, mga igala, og sa uban nga mga elder dito sa Israel, nga murag gikapoy na si Moses, murag bugat na ba, no? Puy-puy na ang iyahang kuan ba, ang iyahang kamot niya, yan duha kamot. So ang ilang gibuhat may lagi suportahan nila ang kaning diri, ang unsa tawag ni bukton, ang bukton ni Moses para magpabilin nga taas ang iyahang kamot. Amen. Og aron mga igala makapahulay si Moses. So naa si Joshua diri sa pikas ug napod si Hor diri sa pikas. Ilahang gigunitan ang kaning bukton ni Moses aron pwede siya magpahulay, og aron ang gubat magpadayon, og aron sila mulamang sila ug mudaog sila sa gubat. And kay balo ba mo unsay nahitabo gyud? Ning daog gyud sila. Kay kanuman wala man gyud gipanaog, wala man gyud ning naog ang kamot ni Moses. Amen. So ning daog sila tungod kay naay ning support kay Moses. Higala mao po na ang buhaton nato diri sa atong simbahan. In order to experience victory in our church, aron makatilaw ta ba og kadaugan, no, sa ato ang pakigubat sa ato ang mga espirituhanong kaaway, kinahanglan gyud mga igala nga suportahan nato ang atong simbahan. Amen. Kamo sa mga member, suportahan ninyo inyong pastor. Kita, ako, pastor, o kamo nga mga membro, suportahan nato ang buluhaton sa Ginoo. And gipromise sa Ginoo nga bisag unsa ka isog o kakusog ang gubat, mga igala, we will still prevail and win in the end. Basta suportahan nato, magsinuportahay ta ninyo sa usaw-kusa. Amen? So, in the context of the church, support includes unsa? Una, encouragement. Encouragement. Encouragement, speaking life, speaking truth and hope to leaders and fellow members. Usa sa mga dapat i-promote nato or buhaton nato diri sa atong simbahan ba, no? Magkwanta ba, mag-istorya ta sa ato ang mga kaigsuonan diri, something nga makahatag og kanang kinabuhi sa ilaha, something nga makahatag og
kahayag sa ilahang kasing-kasing. Because there might be members in our church who come here, magsimba sila, pero maybe na sila mga mga ginadala nga mga kabugaton di sa ilang kasing-kasing. Ubasin ngit-ngit ang ilahang kinabuhi karon. They need somebody to enlighten their life. They need somebody to encourage them. They need somebody aron ma-revive sila. Amen? So when we talk to our fellow brothers and sisters in our church, ang atuang kanang gamiton nga mga istorya sa ila, something nga makahatag sa ilang kadasig, something nga makatabang sa ilang spiritual life, something nga makatabang sa ilaha aron maduol sila diha sa Ginoo. Amen? Encouragement. 1 Thessalonians 5:11. Iabri niyo mga Bible. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Ang Bible nagsulti sa ato dinhi mga igsoon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Tanawan ninyo ang mga pulong dinha. Wherefore, comfort mo? Okay, magbasa daw ninyo tanan igsoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Ready? Begin. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Basahon ako sa Bisaya ha. Nagingon din sa bersikulo 11, tungod niini, paglipay sa inyong kaugalingon sa tingob, ug paglinig unay sa usa ug usa, bisan ingon usab sa inyong gibuhat. Amen? Magnilig unay kuno ta sa usa ug usa. Mo nano nga usa ka butang nga likayan nato mga igala diri sa atong simbahan kanang dili ta ninyo magdinaotay. No? Dili ta ninyo magnilibakay. Kaya nga naman makadaot man na sa ato ang mga kaigsunan nato. Amen? Kundili magdinasigay ta ug magniligunay ta. Ang i-promote nato dinhi sa atong simbahan kanang butang nga makapalig-on sa ato ang kinabuhi. Katong mga butang nga makapa-discourage, ayaw lang to. Amen? Ayaw lang to. Ang atong i-discourage ang yawa, dili ang ato ang mga brothers and sisters. Kaya nga naman, kauban man nato na sa team. Di man nato na kaaway. Amen? Dili ta ninyo kaaway diri. Okay? Mga kauban ta sa usa ka team, mga igsoon tatanan diri. Amen? So encouragement ang una. Ikaduha, contribution. Contribution. So, kaning nabay panahon sa imo ang kinabuigsoon nga gawna ka ba unsa may makontribute nako sa akong simbahan? That is offering. That is offering your time. Paras karon, I am thankful nga gi-offer ninyo ang inyong time. You know, bisag naa kay trabaho kaganina or kapoy imong lawas may gala, yet gi-offer nimo imong time. You know what? Ang imuhang contribution is a big support to your local church. Amen? Unsa man ang contribution? Gi-offer nimo imong time, gi-offer nimo imong talent. You know, if you have talent, what talent you have? Unsa kay talent nimo? Ayban mo siya, wa mo kay talent pastor. Na di ko mutuwa na igsoon. Walay usa nato dinhi nga walay talento. Ang uban na siguro ninyo dinhi, gikaulaw lang siguro nimo ang imong talent. Pero na kay talent. You know what? Unsay maayo ana? Aron mapusla na ang talent nga pahulam sa Ginoo sa imuha, ipagamit nimo sa iya ha. Amen? You know what? Ang ato ang ministry diri, mulambo siya, mudako siya, basta kung ma-discover nimo unsay talent nimo, imuha siyang ipagamit sa Ginoo. Ang usab bitaw, di palihog ko sa kandibe sa atong anak de. Mawala ko. Sige. Kani mga igsoon, kung i-offer ninyo ang inyuhang talent, kabalo ba mo kung unsa kadaghan, na-realize niyo na, unsa kadaghan o unsa kadako ang maserve nato, maserbisyo nato sa mga tao. Amen? Dili man mga higala kanang
kwarta ang una nga kinahanglan nato para makatabang tag mga tao. Ang unahon nato sa to ang kaugalingon, unsa ning talent nga gipahulam sa Ginoo sa toa nga pwede nato ipagamit sa buluhaton sa Ginoo. You know what? Kung imuha nang ihalad ang imuhang talent para sa Ginoo, money will come next. Musunod ang kwarta. Kaya nga naman, ang kwarta mo man ay support sa imong talent. Pero kung kwarta ang imong una pangayoon, before talent mahigala, usahay mahigala, dili ihatag sa Ginoo. Okay? So, in fact, kita mahigala, gitagaan na ta sa Ginoo everything that we need to serve the people. Na, tanay mo ang storya. Maybe nakay talent sa imong dila, nakay talent sa imong kamot, nakay talent mahigala. You know what? I don't know unsa mga higala, but try to find out unsa ang talent nga gipahulam sa Ginoo sa imuha, and kung pwede ipagamit nimo na siya sa Ginoo aron dili siya masayang. Amen. You know what? Ang uban ninyo diri, you have a tremendous talent. The only problem kay imuhang gikaulaw or maulaw ka. Walaon nimo nang kaulaw sa imuhang kinabuhi. Kay maura na siya mahimong usa sa mga hinungdan nganong dili ka magmabungahon sa imong Christian life. Higala paminaw, ang talent gihatag sa Ginoo sa tuwa in order for us to be fruitful. Use your talent. Amen. Karong kuan, umabotay na to nga mga event. Pastor's Appreciation Sunday. Unsa may imuhang ma-offer mga higala nga service para sa himaya sa Diyos. Use your talent. If you can serve, serve. Amen? Yes. If you can entertain our visitors, if you can help them, sit with them and help them during our worship services. Inguna na, mga kinala na to i-offer ang itong mga talent, ipagamit na to, contribute. Unsa pa, dili lang talent, dili lang atong time, kundili, appeal po, ang ato ang mga resources. Aron, matabangan na to, ang simbahan nato mo function siya og tarong og mo grow ang atong simbahan. Mo na nga, if we are blessed by God, gitagaan ka sa Ginoo og mga material blessings, even financial blessing. Mga higala, ipagamit siya sa Ginoo. Kung kinahanglan bitaw siya di sa atong simbahan, kung pwede mga higala, ipagamit siya nga libre. Ipagamit lang. Kabalo mo kung imong ipagamit, unsa ang gihatag sa Ginoo sa imuha? Panalanginan ka sa Ginoo ana. Amen. Pero kato mga nagpabayad, wato dito panalanginan. Ngano man gitagaan na kag panalangin sa Ginoo para ipagamit nimo na sa iyang buluhaton. Ingon na magpabayad pa ka. Mo ben akong gi-encourage sa inyo katong sa una nga giwalin ako may that was 2 years ago siguro to. Ingon na nga if you are blessed by God with a resources, with a, with material and financial, and na kay mga butang da nga pwede ba no nga gamiton sa atong simbahan, kinahanglan nga kuan sa atong simbahan, yun na, ipagamit siya nga walay bayad, libre lang. Amen? Kay total, inyuha man po nga simbahan igsoon. And you know what? I am very happy to know and to see nga naay mga members sa nga simbahan nga kung natay mga special event, naamoy kanang sige datawan ni extension wire sa inyong balay, kinahanglan nato gamiton sa atong simbahan, inyo ipagamit. Kinahanglan tag electric fan, naka-electric fan sa inyong balay, willing ninyo ipagamit. Kinahanglan tag mga plato, kutsara, tinidor, mga baso, whatever unsay mga kinahanglan nato para sa atong mga event inyong ipagamit. Na kay kanang service sakyanan, imo sila ipagamit nga, ikaw na ang magkuan ba, ikaw na ang magastos, dili na ka amen? Di na ka magpabayad ba because nasabtan nimo nga parte ni siya sa ako ang pag-alagad sa Ginoo. Gipanalanginan ko sa Ginoo, gikinahanglan sa mong simbahan, willing na ako ni siya ipagamit nga dili ko magpabayad ani. Amen? And you know what? Kung ingunana ang nasa imong kasing-kasing, mas the more ka panalanginan sa Ginoo. Amen? Muna nga, encourage ako sa iyong tanan. No? Panalitan kung atong simbahan na siya panginahanglan o niya nakaana nga butang o niya kung pwede nato magamit ayaw magpabayad na lang. Ipagamit siya nga libre. Pastor, gamita pastor para man na sa Ginoo pastor. Amen?
para sa Ginoo. Okay ra kay sa ka, pastor. Sabi niyo, if you have that kind of attitude, ang Diyos malipay sa imuha, o kung ang Diyos malipay sa imuha, mas panalanginan ka sa Ginoo. Amen? Praise the Lord. Contribution. 1 Peter chapter 4 verse 10. I will stop right here. Magbasahon na lang nato ni 1 Peter 4:10, and then magampo na din ta mga higala. Okay? Ang uban sa sunod na lang nako ni padayon. 1 Peter chapter 4 verse 10. Kay mao ni ang gingon sa pulong sa Dios igsoon. 1 Peter chapter 4 verse 10. The Bible says, nana mo diha? As every man hath received the gift. Oh, kung ikaw kuno, no? Nakadawat ka og gasa. Unsa man ang gasa? Blessing. Amen? Kung ikaw kuno nakadawat ka og gasa, unsa imong buhaton ana nga gasa? Even so, minister. Amen? Minister the same one to another. Unsa man ang minister? Ialagad siya. Ialagad. Gamita siya as a means of service. Amen? Panalita, napansin nimo, uy, nagguba man ang sakyanan ni pastor. Way magamit si pastor ba? Wa man ako ni gamitan akong sakyanan. Ako sa ipagamit kay pastor akong sakyanan. Amen? Kasi nagpadungog-dungog. Wa ko nagpadungog. Pero example lang na may kaya because gigamit ako na siyang example because nakita na ako na sa uban nga mga kasimbahanan. Nga na yung mga members sa ilang simbahan, kung apiki gud ilang pastor nila, naa sila ba, mo support sila sa ilang pastor nila. Now, I'm not saying that para padungog-dungog mo, amen? Padungog sa pastor, mao may nabutang sa kunahon na karon kay naguba mo gyud pud mo sakyanan pud gipaayo nagipashop na ako, okay? So na-relate ra po na ako mahigala sa uban nga mga simbahan nga naagi mga member da silang simbahan nga they have a heart nga to minister nga nakita nila gibless ko sa Ginoo ang akong pastor kinahanglan ani wala siya magamit ako na ipagamit kay pastor di ko magpabayad sa iya pastor gamitan na siya as long as you need it and ikaw na bahala na pastor kung ibalik ni mo dili di man po na pwede dili balik sa pastor. Amen? Amen? Maulo man po ng pastor. Ingon na. Pero may gala, if you have that kind of heart, the Lord will be happy at you and the Lord will bless you more. Amen? Amen. Because the Bible says, kung ikaw kuno nakadawat ka og gift, what should you do? Even so, minister. Gamita, don't just use the gift for yourself. For the benefit of yourself. Amen? But use the gift to minister. What is minister? To help other people. Amen? Nasabtan niyo mga igsoon? Amen. So, contribution ang tawag ana. And I'm very happy nga sa tuang Thanksgiving, almost all of us here have made contribution. Para nga, unsa man, magmadaugon, mahimong successful ang atuang mga upcoming events. You know what? Kung walay usa nato nga walay ingon ani nga kasing-kasing, never sa atong simbahan may gala makakita ta og successful nga church anniversary, Thanksgiving, Pastor's Appreciation Sunday. Amen? Never. Pero tungod kay ginabuhat nato ang kining contribution diri sa atong simbahan, nakita ninyo how the Lord bless our church. Amen? Amen. So gusto ba mo mahigala? Are you looking forward for another success and victory para sa karong Pastor's Appreciation Sunday? Amen. So then contribute ta sa atong time, sa atong talent, sa atong mga resources. Ingon na. So mo na kon how can I be a blessing to my pastor sa iyahang birthday? What can I contribute? Amen. Inana mga igala. And kung makita na sa Ginoo nga nana sa imong kasing-kasing, ang Ginoo malipay sa imuha ug ang Ginoo mo panalangin pagyud pag-ayo sa imuha. Do you want that? Amen. Duko ato mga ulip yun nato ato mga mata. Ayaw mo pag-una-una nga nagpadungog-dungog ko ha, wala mga igala. Na-appeal na siya, murag kusog to nga amen ba? Murag ambot pa sa buta to ba? Dili pastor ay padungog-dungog jud ka pastor ay. Okay, wala mga higala, okay? From the bottom of my heart wala. Okay? It's just na-appeal siya sa mensahe karon. Na-appeal siya sa punto na to. Encouragement, contribution because we talk about support.
Let us pray. Father in heaven, thank you Lord sa mensahe nga imong gihatag. Thank you Lord nga imuhang pasabot sa amoa. Kung unsay bot pasabot aning supporting the local church. And we are thankful for the privilege that we have a place to serve you, we have a place to worship you, we have a place kung asa mi Ginoo mahimo nga panalangin. Lord, I pray nga hayagi ang mga hunahunag kasing-kasing sa imong makatawhan diri. Tabangi sila Lord, paano sila mahimo nga panalangin because Lord, you see their hearts, maugid pud na ang ilahang mga desire. They want to become a channel of blessing. Help us, Lord, as your people in this local body to be a blessing. Nga mahimo mi Ginoo, nga mga maayo nga mga supporters sa imuhang buluhaton, nga imuhang gipiyal sa amoa. Bless, Father, your people and bless our church. Bless the invitation. I pray this in Jesus' name. Pwede ta manindog mga igsoon.